Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito muna tayo sa ating podcast, Life with Dante M. Kasi itong kwento mga kababayan na gusto kong i-share sa inyo, medyo hindi kaaya-aya yung experience po ng isang estudyante. Ito po, kwento dito sa balita. Masayang graduation moment ng college student na sira dahil sa black shoes. Yan o, pinicturan niya yung kanyang black shoes. Yan o, viral po. Viral sa social media ang Facebook post ng isang graduating student mula sa Iloilo matapos niyang ibahagi ang nakakatroma na karanasan sa graduation ceremony dahil sa black shoes. Sabi ng graduating student na si Saibel, ilang beses daw siyang sinita dahil sa suot niyang black shoes. Tila hindi daw kasi tumugma sa nakaset na standard ng sapatos na dapat suotin sa graduation ceremony ang nabili niyang sapatos na ang pinambili ay mula sa sarili niyang pera mula sa mga racket niya habang pinagsasabay sa pag-aaral. Heartbreaking mga kababayan. Hindi natin maintindihan kung bakit may mga school officials na hindi na lang pagbigyan ng ganitong mga konting bagay lang po naman. Nakasapatos naman po. Kaya lang, yung design daw, hindi akma doon sa gusto nila. Hindi na lang i-consider po. Yes, sabi ng graduating student po, hindi ko naman alam na yung sapatos na pinaghirapan kong bilhin ang sisira ng graduation ko. Black Parisian closed shoes. Naka-sale siya ng 400 lang. Bilang minsan lang ako maka-earn ng sarili kong pera mula sa mga racket na bumubuhay sa akin sa college, binili ko na para sa graduation namin. Excited ako kasi ngayon lang ako nagkaroon ng shoes na branded pero kaya kong bilhin. Nagkakaawa naman po. Nagsumikap naman na makabili ng sapatos. Naalala ko tuloy nung ako nag-graduate sa college. Lahat po hiram ko. Ang sarili ko lang pong suot, brief. Grabe naman na niya, Mr. Maravillas. Totoo po yon. Sa sobrang hirap ng buhay, yung toga ko po na suot, utang. yung pinangrenta ko po, utang. Yung long sleeve ko na panloob, hiram. Pati yung pantalon, hiram din. Pati yung sapatos, black shoes din po, mga kababayan, yung suot ko noon. Iniram ko sa kaklase ko. Butas pa sa may tapat ng hinlalaki. Lumulusot-lusot yung aking hinlalaki. Walang medyas kasi akong suot. Lumulusot-lusot yung kuko doon sa butas ng sapatos. na hindi malahida ng shine. Punong-puno ng alikabok. Ganon ako nag-graduate. Kaya nagkaka-relate ako rito po sa kwento nitong isang graduating student po. Hindi man lang kinonsider na lang. Ano man yon? Black shoes naman. At least black shoes. Pilit naman niyang sinusunod yung requirement ng paaralan. Hindi pa makonsider doon sa panahon ng graduation. Pinahiya pa ng school official. Yan sabi niya dito. Alam ko black closed shoes ang hinihingi nila. Walang picture of basis na pinadala sa akin. Masaya ako kasi may black closed shoes ako na ako bumili. So kwento ng estudyante, sinabihan daw siya ng isang faculty member na dapat walang strap at plain lang ang sapatos na suot niya, na sinigundahan naman ng isa pang babaeng marshal. Graduation day, masaya akong pumapasok sa Iloilo Convention Center kasama si nanay. Kasi alam kong magiging masaya ang araw na ito hanggang sa sinabihan ako ng isang faculty na dapat walang strap kasi dapat plain lang. Tinanggal ko yung strap pero pinigil pa rin kami ng isa pang babaeng marshal at sinabihang bawal talaga yung sapatos ko. Ganon katindi mga kababayan. Para na lang yun, hindi na nga yun mapapansin sa dami ng tao, di ba? Napansin pa talaga.
Ayan po, anong diferensya naman yan? Kung yan lang yung nakayanan at nasa okasyon na, mga kababayan. Di ba? Minsan, hindi natin maintindihan yung mentalidad ng ilang mga faculty members, teacher, na hindi na lang i-consider yung mga ganitong munting bagay kung iisipin po. Ang importante naman sa graduation doon, yung okasyon, hindi yung kasuotan po. Kung sapatos man lang po, mga kababayan, yung may diferensya. Iba po mga kababayan, importante yung na-comply, yung academic requirements, pumasa. Kaya nga nasa graduation, pumasa. Mahirap, kinonsider na lang sana. Kaya sabi ng estudyante, nanlamig ako at natakot. Sabi ko sa kanya, wala po akong pamalit, wala akong extra para bumili. Pilit kaming pinalalabas sa may pinakakanan na pintuan. Sabi niya kay nanay, kasalanan ko daw dahil nag-announce sila. Oo naman, nag-announce, pero sabi sa announcement, plain black clothes shoes. Hindi ba ito yon? Kasabi dito sa balita, nang magtungo na sila sa isang gilid upang lumabas, pinigilan sila ng isang gwardya. Dahil bawal daw lumabas sa nabanggit na pintuan, napansin din umano ng estudyante ng ibang mga kagaya niya ang sapatos ay pinalalagpas at pinapayagan naman. Parang napag-initan lang siya mga kababayan. Minsan talaga may ganon. Mabigat siguro yung mabigat ang loob sa kanya. Ay mga tao minsan, kahit hindi mo man inaano, mabigat ang loob sa'yo. Baka yun ang na-feel. Sabi dito sa amin, garipiga suwaan ng pagmati. Parang pinipigaan ng kalamansi yung pakiramdam. Kaya sabi dito, noong dumako na kami sa gilid, pinigilan rin na kami ng guard kasi bawal daw doon lumabas. Sabi pa niya, kausapin na lang sila kasi mag-uumpisa na, baka di na ako umabot. Lumipas na ang mga oras, nakita ko kung paano nila palagpasin ang mga may katulad kong sapatos. Kaya kong tutukuyin kung sino-sino yon. O kaya kong tukuyin kung sino-sino yon. Hanggang sa ilan pang mga minuto, kasama ko na ang ilan na may problema rin sa sapatos. Yung isa, black close shoes pero may silver na design. Yung dalawa, close naman pero may strap na sa likod. Napakaliit na bagay mga kababayan para pansinin mo pa yon pag abalaan mo pa ng oras at perwisyuhin yung okasyon ng estudyante. Diba po? Minsan may mga taong nonsense. Yung mga pasil, sabi nga, so mga pasil man sana, di pa dipisil. Sabi digdi sa Samuya, mga simpleng bagay pinagpapansin pa ninyo para pahirapan yung tao. Anong klaseng mga tao ito? Mga kababayan, mga edukador ba talaga kayo? Kaduda-duda ang mga pag-ugali. Masyadong masikip yung pag-iisip po ninyo. Hindi dapat yan, mga kababayan, pag-iisip ng isang edukador. Di ba po, mga kababayan? Dapat ang pagika faculty member, teacher ka, malawak dapat yung pag-unawa sa mga bagay-bagay dito sa mundo. Nasa okasyon na ng graduation, pati yun, pag-iinitan mo pa, di ba po mga kababayan? Pag-aaksayan mo talaga ng panahon, mga simpleng bagay, mga kababayan. Dapat wag mo nang masyadong intindihin. Importante doon yung okasyon. Sabi dito, paano yan kung ito lang ang pinakamagandang sapatos na kaya naming bilhin? Paano yon? Wala kaming extra para sa hinihingi ninyo. Wala man lang bang konsiderasyon hanggang sa nagkapatong-patong na ang aberya na nag-ugat sa umano sa sapatos lang. Naiiyak ako. Pinalabas kami. Pinili ng mga magulang ng mga kaibigan ko na patatagin ang loob ko hanggang sa nakapasok ako ng Icon. Ng Icon ulit. Kaso si nanay hindi na pinapasok kasi napabilang na kami sa latecomers. Ganon. Mga kababayan, may ganong policy. Hindi man talaga late, nauna na dahil lang sa simpleng problema sa sapatos na kung isipin, maganda naman po. Hindi na pinapasok kasi latecomer na. Sabi rito,
Pero hindi pa raw natapos dito ang aberya. Dahil muli na namang sinita ang sapatos niya nang papunta na siya sa entablado upang tanggapin ang diploma. Akala ko ayos na. Okay na sa loob na kami. Aakyat na lang ako sa stage, kukuha ng diploma at magpapapicture. Sinuot ko uli ang sapatos ko. Pero meron namang extra na ipapahiram sa akin kaso nasa malayo pa. Kung ako noon, mga kababayan, inalis ko na lang yung sapatos. Umakyat ako ng stage nang nakapaalang para tapos na. O di ba? Alisin ko na lang kasi ayaw nila ng sapatos ko, pinag-initan yung sapatos. O di alisin ko na lang. Baka mapansin ng lahat, ayun, kundinahin sila ng publiko mismo. Pag nalaman na ganyan ang nangyari, inalis na lang yung sapatos kasi masyadong pinag-initan. Nakasapatos na, pag-initan pa ninyo. Nung nakalinya na kami sa baba ng stage, may biglang humawak ng kamay ko. Binulungan ako. Palitan mo yung sapatos mo. Humiram ka sa kaklase mo. Ayokong umalis sa linya kasi alam ko namang hindi kita ang sapatos sa live o kahit sa LED wall dahil sa mga bulaklak na palamuti ng stage. Pero hindi ko maintindihan bakit ayaw pa rin akong bigyan ng konsiderasyon. Parang may mga sanib ng masamang espiritu. Di ba po mga kababayan? So sabi dito, bumalik ako sa aking kaklase at humiram ng sapatos. Nawawala na ako ng pag-asa dahil alam kong papalapit ng tawagin ang aking pangalan. Kahit mangiyak-iyak na ako, tumakbo ako papuntang stage, umakyat ng may mapaklang ngiti. Hindi ako maganda sa larawan na yon. Alam ko, sayang yung 150. 2 araw pang kopang baon yon. Pagkatapos ng insidente at karanasan ay nakatulala lamang daw siya sa mga nangyari. Hindi raw niya akalaing masisira ang masayang graduation niya nang dahil lang sa sapatos. Masyado naman pong killjoy yung ibang mga faculty members. Bakit ganoon? O malamang dahil po sa nag-viral ito ngayon, magsisisihan sila. Baka kung halimbawa public school yun, may masuspende pa. Di ba po? Dahil sa simpleng bagay. Buong durasyon ng seremonya, nakatulala lang ako, naiiyak ng hihina. Pinagdadasal na sana, panaginip lang lahat ng ito. Hindi ko naman alam na yung dapat ay masaya kong graduation ay masisira pala ng sapatos na pinaghirapan ko. Ayan po yung post ni Cybel Rio Jane Himbra. Ayan Yan siya. Kawawa naman. Ipinakita niya yung kanyang sapatos na kung isipin, maayos naman po. Tinanggal na niya yung strap ng sapatos. Habang isinusulat ang artikulong ito ay umabot na sa 8.9 thousand reactions, 1.8 thousand shares at 138 comments ang nabanggit na post. Samantala, wala pang pahayag ang pamunuan ng State University o ng Convention Center na binanggit ng estudyante sa kanyang post. University, baka public university po, State University. O ngayon na nag-viral po, siguradong hindi na sila mapakali ngayon kasi sa isang maliit na bagay, sinira nila yung okasyon ng isang mag-aaral. Di ba po? Huwag naman ganun po. Yan ang ating appeal sa ating mga faculty members. Lawakan yung pag-unawa, lalo't ganun, nasa okasyon na. Pag nung na ganyan mga kababayan, pinagpapansinsyahan na lang. Kumbaga hindi nasunod yung design ng sapatos. Yun na yung nabili. Black naman siya eh. Maganda naman. Talagang gusto pa ninyong manghiram na nakabili na nga. At yung pinambili, pinaghirapan naman niya. Di ba po mga kababayan? Yan maganda naman po yung sapatos. Anyway, post your comments mga kababayan. Yan ang masamang experience ng isang mag-aaral. Sana hindi na maulit sa iba pang mga universities, schools, colleges, and universities po. That's it for now mga kababayan. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe dito sa ating channel, Life with Dan TM,
click subscribe po. And pag-share naman po sa inyong mga kaibigan kakilala itong ating video. Bye-bye po. God bless.